ito yung dapat na mabigyan ng linaw. Oh, sa mga sinasabi, mga paratang na ano daw. Best friend ko po yung si Benji. Hindi ko po kaya na malagay sa panganib yung ano. Hindi po totoo yun. Hindi ko po gagawin kay Benji yun para lang sa... Alam mo po yun, pag may ano, pag kailangan ko, nagsasabi talaga ako. Tapos, may problema po kasi may isa pong K-boys daw na nagsasabi na nagang-motor kami. Sinend ko po yung picture na yun, pero hindi po ako nagsend ng picture para maghingi ng Gcash eh. Ano lagi naman po nun eh, na proof po yun na. So while mga kalingap, magandang araw po sa inyo lahat. Kasama na po natin ngayon si Melka. And ngayon Max, libre ka namin ngayon ha? Pang ano lang, pambawi-bawi lang. Yes. Pambawi lang sa mga... Mukhang may kasalanan pa yata kami. Kaya nga eh. Wala naman. Wala naman. Pero may din ka bang galit kay Kuya Kay Kuya David? Sa akin. Hindi ko masakit ang tiyan ko ah. Hindi naman, hindi naman. Di ba mga kalingap, ano po? Mga kalingap, okay po kami nila naman. Maraming problema. Pero dito po tayo ngayon mga kalingap para kumustahin si Melka at may mga bagay-bagay po siya na lilinawin na mga naging issue nito mga nakaraan. Ano? Pero syempre bago lahat ng yun, kukumustahin po natin muna si Melka. So Melka, kumusta ka? And nakapang-basketball ka rin na. Galing mo ko sa training. Training? Opo, sa school namin kasi. Nagaganip din po kami ng intrams. So, basketball player ka? Nalalaban sa intrams. Kalaban po namin ng college. College na? Grabe, high school pa lang kayo ah. Senior high. Hindi na po ako nakapasok sa ano, sa university na kasi overage. Ano lang po din 2008. Mga 18 ganun. Sayang. Pero sa tingin mo yung skills mo, pasok naman talaga sa ano? Eh, siya naman po at marunong naman po ako. Marunong ka ba? Nalaro talaga ako sa labas. Nalaro ka talaga? Anong mga moves kaya mo, mga behind the scene, kaya mo yun? Hindi ko na napapansin kung ano mga moves ko. No look away. Oo, yan. 3-point layup dunk? Nakakashoot tama na. Basta nakakashoot, yun know? Pero ano po si Melka, talagang nakikita ko to sa mga stories niya, may mga basketball siya, nakaka-champion kayo sa mga liga, di ba? Apat na yung champion po namin na barangay. Grabe! Apat na barangay ng champion niyo. Naiintindihan ka namin kasi kami nung mga nag-aaral pa kami. Ngayon din kami, mga sports enthusiasts. Sports enthusiasts. Actually, ano ako, champion ako sa golf. Wow! Mayaman ka yata. Wala bro. Mayaman pala to? May sa cellphone lang, may games. May games sa pala. Pero di maganda kasi yung talagang nag-ano ka ng sport. Kasi nakakatulong din yan sa hindi lang physically, mentally. Mentally. Yes. Maganda yun sa'yo, Max. And maganda yun, yan yung magandang libangan ng mga kabataan yung sports. Isa yan sa ginamit ko para makagraduate ako sa college. Kasi nakakadagdag po yun naman. Pag naging part ka ng ganun, may mga benefits. May minsan Tapos sa discounted grades ka. pa lang po, parang ano ka na. Pasado ka na agad. Ay, grabe. Ikaw na lang yung May gagawa ng consideration parang yun sa May mga considerations sa mga players. Lalo sa mga varsity. Kumusta yung ano mo, yung business mo? Sarado po eh. Sarado kayo? Sarado. 2 days na kami sarado. Bakit? 3 days na po. Kasi ano, parang wala po. Walang kita. Hindi kami hindi po kami Bayad ng rent. Parang napunta lang po sa bayaran niya. Kasi malaki lang yung bayaran namin din. So, ang maganda niyan, mag-umpisa kayo siguro muna sa online talaga. Yeah. Oo. Ang ginagawa ko namin ay Order. Made to order. Yung mga cakes. Pero yung sa pwesto po na hindi Mahirap kasi yung lalo na dun sa... minsan lang inaalis ganun. Strategic yung location nyo. Medyo malayo yung location. Wala po kasi kami nung binitawan pa na i-rolling talaga kung ano lang talaga yung data. Doon namin yan. Halimbawa kumita kami tapos may mga kailangan namin. Doon na po namin ginagastos. So wala po napupunta sa amin kundi doon lang talaga. Para lang Kaya kami maitin. pampaikot lang. Kung may napupunta Balik-balik lang bayad pala. sa mga staff na. Iisa na nga lang staff na. So syempre, hindi man po pag-iwasan sa business na nagsisimula po. Pero ang mahalaga sa mga ganyan, natututo ka. Experience yan. Natututo ka sa mga ganyan. Ano? Sa
susunod, alam mo na yung dapat mong gawin. So ngayon ang plano nyo sa business nyo is ano muna, online Kaya muna. O Tapos di, kapag mayroon kami kung iluluto, saka pa kami mabukas. o di pa ano pala yan? Di ba doon ka umuwi kasi wala ka naman yung apartment? O di pa ano yan, doon ka pa rin umuwi? Nagbabayad ka rin kayo ng rent. Kasi po mga kalingap, si Melka po is wala na yung apartment. And umuwi po siya dun sa mismong pinagbibigan niya, pinagtatrap business niya. Dun po siya nauwi. Okay naman dun, di naman mainit dun. May excess fan natin. Exhaust fan. Ang electric fan mo, exhaust fan. Pero ano po, pero ano Melka, tawag dun, di ba maghahanap ka rin dito ng apartment? Oo. Naghanap ako. Hindi pa kasi ako nagkakaroon ng libot. Parang online. Online. So yung mga Nag-post nahanap naman mo, sila. mga nahanap mong apartment, magkano yung apartment na mga nahanap? Sa 4-5. 4-5? Pero kasi rin ako lahat. Gana nga din naman ako naghanap dito. Para kung hindi naman Mas maganda may kasama ka. Kasi medyo parang doon mapupunta din yung Yung ang allowance mo, no? Kasi po mga kalingap, syempre yung mga naaabot talaga natin kay Milka is pang allowance siya lang din. Kasi syempre yung channel naman natin dito sa second channel, hindi naman po siya yung malaking channel na talagang kumikita ng malaki talaga. Kung ano po yung binibigay natin, yun po yung ano na po talaga, second channel, balik lang po talaga. Yun yung kaya lang talaga. Balik lang. Eh, ito Mets, kumusta naman ang ano pala pag-aaral mo? Okay naman. Nakaka-exam mo ng first year. Hindi mo naman napapabayaan kasi nagbabasketball ka, nag-business ka. Yung basketball ko ay parang may kami excuse gano'n. Ay. Tsaka pangalawang pa lang po namin. Training. po. Kaya hindi naman po ako yung varsity ko na pwede kailangan nandun na lang. Yung mga malasama ko po sa mga labas na. Like yung division Pero ngayon nakapag-adjust ka naman na sa studies mo, hindi ka naman nahihirapan. Kasi kung nahihirapan ka, wala kaming magagawa doon. Masabi lang namin mag-aaral ka pa. Fokusan mo yung pag-aaral mo. And sila mama mo, kumusta naman sila mama mo? Ayun po, natira po dun sa mga mas kayong dalawang kapatid. Asan si papa mo? Sa mundo. Nasa bundok? Ano ba Siya din naka-stay ngayon. Grabe. Doon pa rin siya tatrabaho. Tanim. Bilib na bilib talaga. Doon kasi yung pangkabuhayan nila eh. Papa Tatay, niya, no? Oo. Ikin mo yung matanda na, di nakakita, pero nagtatrabaho. Talaga, syempre sila Melka po kailangan na kailangan nila. Magulang po ni Melka parehas bulag. And si Melka po ang breadwinner talaga. Tumutulong na malaki sa kanilang family. And kaya ngayon medyo medyo sabi niya sa akin, nagchat-chat po sa akin si Melka, kinukulang-kulang siya. And kaya talagang malaking tulong tong Kibo Solution na balikan natin yung ibang mga beneficiaries natin na pabahayan na. And bro, punta tayo sa main topic natin. Ayan. Ayan. Ito talaga yung dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Ito yung dapat na mabigyan ng linaw. Kasi naawa na ako bro kay Melka, nababash kasi masyado si Melka. Kawawa po yung bata. Kawawa siya sa mga sinasabi, mga paratang na hindi naman totoo pero ang dami na sinasabi. At may mga nagpi-PM pa sa May mga kanya. nagpi-PM. Ano ba? Saan ba gusto ko malaman? Saan ba nagsimula itong issue na ito? Doon po yun kasi po pag nag-practice po tayo. Nandun po ako lagi kasi doon po ako nagtuloy pag may practice po para hindi na ako mag-uwi at ginagabi. Sa Cotillo na practice yan. Sa Cotillo. Pero simula. Pero may past issue pa pala bago pa po mangyari yung practice namin. Bago po ako nag-stay doon kay Biancy kapag may issue na po pala na nangyayari na meron daw nagsasend ng mga picture ni Biancy sa sponsor po para daw po humingi ng Gcash, gano'n. Ng pera daw po. Pero hindi ikaw yun. Hindi po. Wala nga po akong alam dun sa issue na yun, na may ganun na pala. Tapos naririnig ko na lang po, parang kasi may mga nagla-live po ng mga parang di ko alam kung sponsor po or mga viewers siguro nagla-live po sila. Tapos nagbasa ko po doon yung comment nila, yung ganun daw. Tapos siyempre ayaw ko mag-name drop, harap ko lang nagsimula po yun doon. Tapos hanggang sa one time, nung unang-unang po nating practice, hindi po pag nakapractice si Biancy po, saka ako, di na rin ako nakapractice po noon. Kasi po, tawag dito, ayun, nagsakit po yung ulo niya. Bago po kasi mangyari yun, naglabas po kami, nag-aamal po rin. Tapos,
hindi ko naman alam na masama na po pala ang pakiramdam ni Biancy. Tapos, naglabas kami, bumili po kami pagkain para po kumain siya ng gamot. Hindi nagsama po siya, siyempre, mag-isa po sa boarding house. Nagsama po kami, kasama po yung isang beneficiary. Kasi tatlo po sila. Beneficiary yan yun Ni Edu po. Tapos po tapos nung time na yun, meron nakasalubong kami na na si Kuya Arts, sino yun? Yung Arts na nagdo-drawing po, magandang mga mukha na sa kanila. Hindi ko alam Hindi yun. ko- Basta Arts siya, familiar. may Arts siya. Tapos biglang nag-post yun, kaya dalang dumagdag po yun sa issue na. Akala po ng mga tao kung bakit hindi nag-practice si Biancy nung time na yun, ayaw ng cotillion. Akala po ng mga viewers, ng mga fans niya. Ano ba yung post? Ayaw daw ng cotillion po ni Biancy. Saan ang galing yun? Hindi ko po alam, basta narinig ko lang po tapos yung PM sa akin na bakit hindi nag-practice, ba't sila nag-PM sa akin, ganun. Parang ikaw yung nasisisi. Opo. Tapos ngayon one time, nag-send po talaga ako ng picture para makita nila na tulog na po nung si Biancy kasi sobrang sakit nga po ng ulo, parang maiiyak na nga siya. Tapos pinuntahan pa po yun ng papa niya, alam po yung papa niya na masama talaga yung pakiramdam. Sinend ko po yung picture na yun, pero hindi po ako nag-send ng picture para maghingi ng Gcash eh, lagi naman po nun na proof po yun na masama talaga yung pakiramdam para tumigil na po sila kakachat sa akin. Yun talaga yung picture na yun. Ang intention mo maganda. Oo, na-misinterpret. Marami niyan ngayon. Tapos Marami ngayon. naglabas po yun sa live ni Kuya JJ, yung picture na yun. Totoo naman po yung nag-send ako nun, pero hindi po yung sinend para mag-ganong-ganong yung sinasabi nila sa akin. Kanina mo Di ba may yun issue na pala. Parang ginawa na lang siya ng kwento. Doon po sa isang data, sinend ko po. Parang sinasabi Parang niya. tinatanong niya na po, bakit nasa Bakit hindi na Alam mo po ni Biancy na sinend ko talaga yun. Sabi ko yan, para tumigil na sila. Dahil nakakahindi po bagang PM ng PM. Kung bakit di nag-practice po si Biancy. O yun, sinabi ko po, ayan po, masama po talaga pakiramdam. Tapos yun, nagtulog na din kami. Nagsama na din ko yung pakiramdam na nagsakit si ulo ko talaga doon time na yun. Tapos, after nun, After ano yun, naman ako na po yung nangyari? nasisimulat. Ang sinasabi nila, nagsisend daw po ako ng yung mga picture na kumakalat. Ako daw po nagsisend nun. Tapos naghihingi daw po ako ng Gcash. Yung po ba nangyari kay Patrick? Ganun po yung nangyari. Ako na po yung sinisi, samantalang may sinisisi silang una. Ganun din ang ginawa nila sa akin kasi ako yung kasama ni Biancy. O di anong sinabi ni Biancy? Tapos may Nalaman. problema po ako kasi sige. may isa pong key-boys daw na nagsasabi na nagang motor kami. Kalayo-layo ko na nga po kay Biancy, nagang motor pa kami. Yun parang pinaka-nainis na ano ako doon. Parang nasaktan ako. Sabi ko, bakit kay Boys pa yung magsasabi po na siyempre dapat i-defend pa nila ng key Nagang Boys motor daw kami. kayo? Opo. Ay di, ito po si Belka, wala nga po itong panggasolina niya. Wala nga pong panggasolina si Belka. Nagmumotor- Totoo po na nagmumotor kami. Kapag nagkakasama kami, sobrang limitado lang po yun. Tapos syempre sa center po, para kung hindi na po magpamasahe. Sinasakay ko po si Biancy. So yung mga ano nyo, yung mga biyahe nyo, dito lang naman. Opo. Kapag may bibilhin, Opo. kapag may pupuntahan dito sa O sentro. kaya yung sinama, ang pinakamalayo kong biyahe namin, sinama ko po si Biancy dun sa Labo. Yung sinama ko po Ay, sa shop. sa shop. Oo, Matagal na nagano yun, siya matagal doon. na yun. Oo, matagal Matagal na yun. po yun. Tapos biglang nagdagano na siya. Ilang beses na kayo nagmotor ni Biancy? Sa Labo po. Sa buong buhay nyo? Bilang pa lang kung hindi pa nga 10 siguro. Hindi pa 10? Opo. Pasampu. Kasi, Yung motor mo na? opo, Yung motor mo na yung gamit. opo. Mga hindi pa Hindi nagsampo. Kasi Grabe hindi naman po naman. kami laging nakikita. Hindi naman po kami laging ni Biancy. At wala, nung wala na ako ng boarding house, wala na talaga kami para makikita na lang po kami kung may event. Kaya, ganyan, may practice. Isang linggo. Bago po makita. So ito may mga nagsasabi kasi nito mga kalingap. So totoo ba na so ibig sabihin, hindi totoo or totoo na bad influence ka kaya? Ay, hindi po. Hindi po. Hindi ko makakayang maging bad influence sa kanya. Ano mo pong i-influence niya po sa kanya na bad eh. Siyempre, unang-una, best friend ko po yung si Biancy. Hindi ko po kaya na malagay sa panganib yung lalo na pagdating niya sa mga bash na yan. Kaya sabi ko po, gusto ko mong i-clear yung pangalan ko. So, hindi po totoo yun. Hindi ko po gagawin kay Biancy yun para lang sa, alam mo po yun, pag may pag kailangan ko, nagsasabi talaga ako. Hindi ako naiiyak sabihin yun kasi kailangan ko yun. Hindi ko kailangan pong gawin yung mga ganong part para lang magkaroon ako ng pera. Kasi para saan pa yung negosyong inaano ko? Para saan pa yung tulong na inaano ng kalim kung maganon din po ako, di ba? Siyempre nakakahiya yun. Kaya yun talaga pinakahiya ko po. Yung parang yung mapagbibintangan ka baga. Tapos hindi naman. Ang una po kasi, pinapabayaan ko na kasi bahala man sila kakot. Mag-bash na ng ganyan. Pero nung nag-PPM na po sa akin, nadadamay na po yung magulang ko. Hindi ko na Ba't anong kinaya sabi na. sa magulang mo? Kasi daw, gano'n na daw sila mga match. Pag gano'n daw yung ginagawa ko, wala nga silang alam sa nangyayari. Ano daw, gano'n na?
bulag na daw po sila, sila Tapos? pwede na daw nakakita ko, tapos ganun pa daw po yung ugali ko. Ano man po Bullying yun. Tapos sinasabihin po nila ako, daw po, angel daw ako, tapos demon daw pala yung ko. Grabe naman. Grabe naman yun. Opo, yung pinakita ko po sa inyo na nakalungod sa tao nila. Tapos bigla niya akong blinak kasi hindi ko siya meron. Sinabi ko, sige po, sasabihin, ako na pong unang magsasabi kay Kuya dahil isusumbong daw po kay Kuya Ram. Ngayon, una ko na pong sinag Kuya Ram to sa iyo. Para po, ako sabi ko, mabigyan nyo ng pansin yung kasi parang sobra talaga. Para akong doon. Grabe naman kung tao. Gusto ko siyang i-chat din, pero gusto ko rin mag-post, pero wala pa akong ginawang wala akong ginawang moves na para kalabanin sila dun sa person yun. Kasi una wala silang patunay na ginawa ko. Mga lawa, wala naman talaga akong pakialam kahit i-bash po nila ako kasi di naman po nila alam talaga yung totoong nangyari. Pero kung gano'n na po yung nangyari, nadadamay na po lahat. Yung mga taong nasa likod ko, syempre hindi na po ako payag kasi ako lang, kung gusto nila akong i-bash, ako na lang. Kung nilang idamay yung nananahimik ng pamilya ko, lalo na yung mga Pero syempre, hindi tama yun na iba siya. Tama Hindi yun. pa rin yung tama. Kahit kasi kaya- hindi ako sanay talaga na bash kasi ngayon lang talaga to. Kasi private, di ka naman vlogger, Oo. di ka naman kung Oo. sino. Opo. Private person po, isa po siyang beneficiary. And kaya po natin siya tinulungan kasi karapat dapat siya. Kaya po siya pinabahayan kasi mabuti po yung loob nila, masisipag po sila. Talagang deserving ng Deserving. ng and kilala po namin si Melka and sa tingin ko di naman talaga niya gagawin yung mga ganun. Si Melka, straight to the point yan. Straightforward yung magsalita. Pag may kailangan, sasabihin niya. Hindi niya kailangan gumawa pa ng ibang way para lang makakuha ng sabihin nating financial. At si Melka, hindi yan nalapit sa kung sino-sino naman. Siyempre, andyan naman po tayo, mga kuya niya, sila Kalinga Prab. Hindi po sila ate. Oo. Gano'n talaga. Pinawag nilang parang para makapasok ako. Gano'n. Siyempre, hindi naman po araw sa araw-araw. Basta yung mga Kahit kailangan ko- wala yan si Melka, siya nalapit po sa kung sino lang. Kilala ko lang po ito si Melka kung may kredibilidad. Maayos po na tao talaga. Hindi, kasi bro, ito, base lang sa sa experience na rin. Siguro, yung mga nag-chat sa yung mga supporters yan, di ba? Opo. Mga supporters. And that time, siguro, since hindi nakarating ang si Beyonce, medyo disappointed sila, frustrated sila. So, ang nangyari, naghanap sila ng mabiblame. So, kahit wala silang alam, nag-pinpoint sila ng tao na pwede nilang sisihin doon or pagbuntungan nila ng inis or disappointment. So siguro si Melka yung nila doon, nadiin nila doon. So Hindi po yung tamang mali po yun. Mali po yun. Nakakasira talaga ng yun ng isip. Anong nangyari sa'yo nung mga ganun anong naramdaman mo? Na-stress po ako, narindi ako dun sa mga nakikita ko na sinisend sa akin, tapos nakikita ko sa timeline ko, pag ako ng Facebook, meron po ba silang ginagawang mga reaction video. Tapos Ayun. nilalagay po nila doon yung mga ganun-ganun, ay may ganyan yung ginawa siya. Nagugulat na lang po ako sa lalo nung una, nakikita ko na po yun, ng mga ganun issue. Pero hindi ko talaga pinapaalam, bahala ka ako, sila ko naman po yun nila. Hindi po kahit po ba sila, bahala sila. Sila naman po yun. Sila naman po yung gumagawa ng mali sa kapwa. Sila yung mga amin na po yun. Pero nung mga time na parang padami ng padami, tapos sa akin po talaga sinisi lahat. Naman talagang yung issue na yun na naririnig ko dun sa isang tao, ganun din po yung ginawa nila. Kaya ako pa nga pala sabi dun sa tao na yun na, ang gawin mo kasi, huwag ka nang ipag-usap sa mga ganyan, sa mga sponsor. Kahit kung tanong sila ng kung ano-ano, huwag na lang. Snap mo na lang. Oo, parang wala nang, hindi ka na madawit kasi hindi mo alam na sinasabi din pala nung sinabihan mo yung mga ganun. Minsan nagagawa ka ng mga kwento, kunyari putol-putol lang yung papakitang chat, putol-putol. Tsaka- Ikaw pa magawa Tsaka nanganganak yan. Totoo. Saka sinasabi Experience ni Kuya Nel. Ay, totoo yan. Nababaluktot pa nga yan. Nababago pa talaga yan eh. Oo. Hindi lang nadadagdagan, nababago pa. Saka bro, gusto ko lang emphasize, alam ko medyo mag-react yung iba dito sa sasabihin ko. Number one rule po ng Kalingap talaga, protection sa mga beneficiaries natin is bawal mag-contact direkta sa beneficiary. Hindi ko alam kung nag-update na ba yun, nabago na ba yun. Ang alam ko hindi pa eh. Ang alam ko Yan po talaga. Number one talaga yan dati Yes pa. po. Yan po ay sana maintindihan po ng mga supporters, kahit po ng mga sponsors, kahit po Ano ko na yan? Subok na yan. Marami Yes. na nangyari na Oo. Sa 5 taon po namin kakasama, marami na pong napariwara, marami nang nawala dahil sa ganyang
sitwasyon po. Kaya po, pinapakiusap talaga namin, lalo na ni Kalingap Rab at Kuya Bal, na as much as possible talaga po, walang direct contact from supporters, sponsor, papunta sa beneficiary. Kaya nga po nandito kami, K-Boys, kung ayaw sa amin kay Kalingap Rab, direkta. Direct po kayo. So, alam na natin si Kalingap Rab, marami na po nag-chat sa kanya, kay Kuya Bal, marami na din. Kaya nandito po kami mga K-Boys. Kasi ganito, kaya mo ito nangyayari ngayon. Siya pa na-apektuhan. Sa totoo lang, it is a cybercrime. Pasok siya sa cyberbullying, yung mga ganyang bagay. Hindi totoo, no? Nasisira ka na sa Sabi ko, ayoko kung hindi ako pahig na sirain nila yung ano ko sa Kalingap. Oo. Siyempre, ano kung iisipin nyo, di ba, pag una yung marinig yung issue na yun, hindi ko agad sinabi yung gano'n. Tsaka- Wala pa akong pakailam dun sa issue. Siyempre, nakakaya ako sa inyo, di ba? Gusto ko kong bigyan agad ng linaw para i-clear yung pangalan ko na hindi ko po ginawa talaga. Nagkakaroon patuloy ng gap between beneficiaries and K-Boys and Kalingap Rab, no? So, pakiusap na lang po na ano. Kung gusto niyo po makausap talaga sila, pwede naman po through us. Hindi naman sa pinagkakait namin yung mga agents. Ito po ay protection po sa kanila. Kasi po. tulad nga po niyan, marami po talagang ano, mga tao na hindi maganda yung mga balak. Kasi iniingatan lang. At Yes. saka private po sila na tao, hindi po sila vlogger or kung sino po na tawag doon, artista, Yes. ganyan, or social media influencer. Paalala lang yun. So, yung rules na yun, hindi pa nag-update yun talaga ang dati pa Lola Damiana pa. Dahil pa ni Lola Damiana, ganun talaga po yung rules. Bawal talaga mag-contact ng kahit Kasi nga, di ba, pagka meron kang contact, tapos biglang na-attach ka na dun sa taong yun, and then Yes. parang close na kayo, and then hindi, bawa beneficiary ka, hindi mo mapagbigyan yung sponsor, doon na nagkakaroon ng mga problema. Yes. Nangyari na yun, maraming beses Oo, na okay. nangyari. Until now, nangyayari pa yan. Mm. Nangyayari pa po yan. Ano yung sinabi ni Biancy dyan sa nangyari sa'yo? Ano sabi niya? Ano po, pinausap ko din siya sa ganong pangyayari sa ko. Nung unang gawin niya, kausapin niyo yung mga kasama ko sa bahay. Kasi doon yung mamugat eh. Kausapin niya na, hindi ba talagang pag-usap lalo na sa patungkol na sa personal ng mga ginagawa ko. Kasi hinihingi ko nila yung mga, yung mga ginagawa ko. Gusto nila malaman, ganun. Diba yung mga ganun po, sinabi, kahit ako po, siyempre bilang panganay sa kanila. Sinabihan ko din po sila, nung unoon pa, nung nakakilala ko yung mga beneficiary. Kasi kasama po si Biancy, natural po. Sa kanila mga PM yung mga taong gustong malaman ng kalagayan ni Biancy. Dahil sila yung malapit. Kaya po, sinabihan ko sa kanila, yan, ngayon nangyari na yan, sabi ko huwag na kasi kayong kasi kahit ilang beses na po sinabi, pero hindi ko lang po ginagawa nila. Pero ako, nagsabi ko, tapos kinungusap ko si Biancy, sabi ko, once naman na kausapin ka ni Kuya, sabihin mo yung totoo. Unang-una, alam mo yan, magkasama tayo. Nakita niya pa yung yung messenger ko. Kasi mag-best friend pa kami, very po kami ni Biancy. Tapos, sabi, gano'n lang yung mangyayari. Ay, ako, lalo na sa mga magulang. Naapektuhan din yung friendship niyo. Tapos na-stress din po talaga si Biancy dun sa mga issue na umalabas. Kasi hindi rin siya tinitigilan sa Instagram, sa Facebook. Pinukwento niya po sa akin. Minsan naiiyak na lang po si Biancy dahil bakit daw ganun. Ano yung mga na ni Biancy sa Instagram? Yung daw, si Biancy daw ay panungkol ka naman kay Kuya Edo, ganun. Basta yung mga ganun ayaw din Biancy. Kasi may mga ginagawa po silang kwento patungkol doon sa kahit hindi naman totoo ginagawa nila ng Parang ang nangyayari tuloy, para pa kayong yung mga galaw niyo parang laging may nakatingin na. Tapos sinasabi nila, ay alam namin kung anong ginagawa niyo. Sabi ko, huwag ka maniwala sa mga tao na yun, inuhuli ka lang yan. Kung ano mo. Tapos ikaw naman, huwag mo na lang kausapin. Sinabi ko yung beneficiary, huwag mo na lang kausapin, kunwari lang yung alam. Para maniwala ka. Saka sa mga gusto mo magka-alam ng mga updates sa ating mga beneficiaries. Kaya nga po tayo nagpa-vlog. Yes. Doon nyo malalaman yung update po. Hintayin po natin yung upload ni Kalingap Rab, ng Matulong Vlog, sila Kuya Bal, ng mga sa amin, para malaman nyo po yung update sa kanila. So huwag po tayong mainip kasi, or mag-alala kasi hindi naman po natin mapabayaan yung mga yan. Abot ng ating mga kaya ay tutulungan natin talaga sila palagi. And lagi hindi naman tayo maghahangad ng mga kasama sa kanila. Kaya kung nag-aalala lang kayo, huwag kayong mag-alala. Kasi natulungan na ng Kalingap. Kaya nga dito tayo ngayon kasi natulungan na. Hindi pinabayaan. So yun nga mga Kalingap, malinaw na si
Melka po ay hindi po siya nagsesend ng pictures Yes po. para manghingi sa mga sponsors Sponsor. ni Biancy. At lalong-lalo na po, hindi po siya bad influence kay Yancy. At napaka-matalik po nila ng kaibigan. Best friend po sila, hindi sila gagawa ng kahit ano. Kasi sira ng isa't isa. At hindi po sila motor lang ng motor. Kasi unang-una po, wala na pong panggas. Nagsasayang ba ako ng pera para lang pag nakalaylay. Oo. Mahal pa naman ang gas po ng motor ko baga. Nakas kumain ng gas. Ayan. Huwag po natin i-judge si Ma'am. Melka kasi hindi po natin siya kilala. Hindi niyo po siya kilala personally. Pero gusto lang sabihin sa kanila ay napakabuting tao po ni Melka. And huwag po natin siyang i-bash. Huwag po natin siyang i-bash. Kung i-bash naman natin siya, gamitan natin siya ng Ano yan? Uy, Bash Cosmetics. Yun. Napasok mo pa yun, bro. Galing mo dun. Ito. Ayan. Itong Bash Cosmetics na to, ay galing ito kay Tita Gina de la Cruz and Myra Bebs. Pinabibigay sa'yo, ano? Ayun. Bash Cosmetics po, dalawang variant po ng Bash Cosmetics po. Wow. Thank you so much. Sa'yo. Support po natin mga kalingap Bash Cosmetics. Yan po Yan. ang business po ni Carla at ni Yes. Ma'am Bebs. Ay, wow. OGT ako dyan. OJT ka. OJT ka nga dyan, ano? OGT ako dyan. So, ayun, yun lang ang ano ko. Ay, bukod dyan, magbibigay nga tayo ng allowance. Muntik mo Yun. Nakalimutan ko pa. Magkakalimutan. Ito po ay galing po sa second channel ni Kalinga Prab. Salamat po. So, salamat kay Kalinga Prab. Hindi siya nakalimutan kahit napabahayan na po sila Melka, bigyan ng motor, at tawag din, madami nang nangyari. Pero Yes. andito pa rin, nag-support sa Thank you. pag-aaral. Pang-allowance mo, Melka. Thank you po. Thank you so much Galing po yan kay kay Kuya. Kalinga po. Thank you po kay Robin. Ayan. May pagkas na. Panggas na. Ito na talagang totoo. Ito mo yung panggas na. So, Panggas na. after nito, magmumotor-motor na kayo. Sulitin na natin at Mag-selfie na kayo. So, joke lang po yun ha, pero ano po to, focus po. Sobrang busy na din po nila and sobrang bihira na din po natin makasama si Biancy, di ba no? Bihira na lang kakasama. Galing nga sa campaign, hindi na namin kasama, hindi na namin nakakasama. Dami ganap sa buhay. So, sana po sa vlog na to ay matuto tayo, Yes. makaintindi tayo, and nalaman natin ang katotohanan. Sa mga viewers, advice lang, magdahan-dahan po. Yun. Yan ang importante. Huwag mag-hysterical, huwag mag-react sa lahat ng ng nangyayari. Mag-intindihin po yung mga beneficiaries po natin. At isa pa dyan, yung huwag kayong maniwala sa comment ng mga tao. Yeah. Hindi nyo naman kilala. Kasi isipin nyo, Maraming nadadala dyan. minsan lang, sa comment section may nag-comment, si Ian, dati yung astronaut, maniniwala na sila guys. Maniniwala na po sila. So wag po kayo maniwala sa mga basta-bastang comment. Kasi maniwala po kayo sa amin. Kasi nakikita nyo yung mukha namin, alam nyo yung pangalan namin. Siyempre, di kami magsisinungaling sa inyo. Sabihin namin ng Kung may tanong kayo, sa amin yun ay tanong. Saka huwag po kayong mag-alala kasi kami mga kuya ng mga beneficiaries na lagi po nandyan. Hindi po namin pababayaan po yan. Kaya nga po, tinulungan sila ng Kalinga para po babayan sila, hindi lang sa pang-financial, di ba? Kundi pa sa mga moral lessons, sa lahat ng bagay. Sabi ko nga, isa yun sa mga tulong natin na talagang hindi mababayaran. Tama. Advices. So, ayun, salamat po sa inyong panonood. Hindi pag-skip ng ads, maraming tulong po yan sa ating YouTube channel. Please keep on supporting po. Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, Athena Vlogs. Siyempre po sa amin po dito, Kalingap David, Kuya Nal, Ganun po. Kalingap Norman, and Kalingap Ian Kalingap po. Ian. Support po natin. So, salamat po sa inyo lahat. God bless Thank you so much. Bye-bye.